Sa dami ng manok ko na inihahanda, pwede kong gawin yon. Kasi base sa eksperyensya ko, dati, nung kung ano-ano yung pinakakain ko, galing sa court, hindi ko naman kukunin na hindi magaling yan eh. Pagkatapos mapakainin ko ng kung ano-ano, pagkatapos si-spark ko, yung ina-expect ko na lakas niya doon sa court, dapat madagdagan. Ang nangyayari, bumabagsak. Because of improper nutrition or improper diet. Kasi whatever we put in, hindi na natin alam kung ano yon. Kung ilan ang sipi nun, kung ano. Kaya, ang akin kasi talaga, alam ko, masasabi ko sa inyo kung ano ang pinakakain ko sa manok ko. Kasi yun lang yun. Wala na, yung pellets na lang na yun. Eh, yun ang sikreto ko eh. Malamang eh, benta na ulit. Kaya naglagay na ako sa commercial eh. Pero yan o, kung ano yung nakikita niya, yun talaga ginagamit ko. Wala ho akong gamot, vitamins, wala ho. Nandun na ho sa patukayon. Ganun nung kasimple, ganun nung kadali. Alam nyo ba ho, as early as 2 months ay nagre-reject na ako ng lalaki na sisiw. Alam nyo ba yon? Ano ang pinanggagamit ng pambatay ng manok? Tuka ba? Pakpak ba? Pa. Masyado akong partikular sa paa ng sa magandang tuhod. Well, you cannot have like a 100%, but I would go only 75%. Kung tuhod ng manok na to, I would not fight the big time derby. Tignan nyo. Explanation. Pangin yung silong. Pikit. Piki. Ayun. Ayun. Pero sa pagtatari ho niyan, kaya rin nung gawa ng paraan. Maiksing tare ang kinakabit ko sa piking manok. Minsan, ito, pag medyo matigas, hindi mo na i-straight na ganon. Minsan, ang cutting niyan, they would cut a little bit shorter than the straight ones. Stretch dapat. Okay? Stretch. Kasi minsan, di ba, iba yung jab sa straight punch. Pero ang talas na tari ngayon, minsan, dahil miski jab, pumapatay talaga. Yung straight ang reach, mas longer ang reach nila, mas malalim sumugat. Marami kayong matututunan. Ako hanggang ngayon nag-aaral pa. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na alam ko ng lahat. Sa lahat ng sabungan, iba't iba ang approach. Hindi pare-pareho. Hack fight, iba ang approach. Tupada sa umaga, iba ang approach. Lahat ay iba. Pero what I'm saying is, yung what's working for me may not work for you guys. Mine is very unorthodox. Bully ko, nananalo lang sila eh. Hindi naman magaling sa sparring eh. They have winning line. They just cut. They just cut. So foundation of your bullet coming from what line? Cheryl Penny. Cheryl Penny na Hatch. Hats. Just hats. Cheryl Penny Hatch, tsaka yung dome. Native na dome. Galing kay Congressman Lagbas. At saka alam nyo ba, meron akong binigyan na bulik sa bakbakan, dalawa yung naka 9 points. Si Ralph Taigo at saka si Edwin Monton. Bulik lahat ang ginamit nila. Si Bong Pineda, may linya ng bulik ko sa San Juan, Unlimited mag-champion. Pinibili na sa akin ang bulik ko ng mura, eh, hindi ko pinagbibili. Mahal nga lang. Pero kung tiga Cavite ka at botante kita, baka mahingi mo lang. Last two questions. Oh. Pwede ba sila, no? Para ma-explain. Oh, yun, okay. Ibibigay ko muna po ito sa inyo bago natin. Okay. Okay. Any question ba? Last two questions. Last question. Word, yung pagkukondisyon nyo kanina ba, is yung part na, one ng selection mo is yung biorhythm talaga ng manok. Pinintay mo yung manok na yung feel niya okay na. So biorhythm yung Kung magaling siya tapos hindi ko gusto yung feel niya, hindi ko siya ilalaban. biorhythm. Regular siya, gusto ko yung hipo niya, ilalaban ko siya. Ano po ba talaga si Petro? Sa akin.
Una, yung sarili ko, kasi yung instinct. Pangalawa, si Doc James Mateo, ang sikreto ko. Wala nang iba. Walang nakapagdala sa akin dito kung hindi si Doc James Mateo. Walang iba. Okay? O, sige na. At bibigay na sa inyo. Bigyan po natin ng palapakan.